Masayang ibinalita ni Mayor-elect at Vice Mayor's League of Quezon President L.A. Ruanto na matagumpay ang kanilang naging lakad sa bansang Taiwan. Bahagi ito ng pinakahuling aktibidades ng Vice Mayor's League ng Quezon upang magkaroon ng pag-aaral. Ayon kay Ruanto, ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na ang mga Vice Mayor sa lalawigan ay makarating sa ibang bansa para magsaliksik at makapag-aral at makapag-update at makasabay sa teknolohiya ng ibang bansa. In-workout natin sa kauna-unahang pagkakataon since maitatag ang Liga ng mga Vice Mayors noong 1988 sa Quezon Province. Ito po yung kauna-unahan din na nailabas po yung mga Vice Mayor ng ibang lugar para po makapagsaliksik, makapag-aral dahil sa kinakailangan na mag-update tayo at makasabay din po tayo sa teknolohiya ng ibang bansa. Partikular na pinuntahan na ang Quezon City, isa sa mga naunang smart city sa buong mundo na nagsilbing modelo ng mga lokal na pamahalaan sa paggamit ng artificial intelligence sa ilang programa na maging ang ilang aksidente ay kayang mapredict. As the President of the Vice Mayors League of Quezon Province, sinama po natin yung mga Vice Mayors ng iba't ibang bayan sa Quezon magkaroon ng pag-benchmark, pag-aaral sa Kaohsiung City, isa sa mga smart city sa buong mundo, isa sa mga nauna. Pag sinabing smart city, ito yung syudad o isang munisipalidad kung saan lahat ay ng serbisyo ay ini-integrate nila sa makabagong teknolohiya. Ngayon nga, nilalagyan nila ng artificial intelligence integration. Halimbawa, sa usapin po ng kalusugan. So sila doon, bawat mamamayan ng kanilang syudad, mayroong profiling, nalalaman yung sakit, nababantayan yung bawat sakit, hindi lang ang sakit, ano bang mini-maintain nila, may maintenance medicine ba sila. So, pati po, lahat na pwedeng sukatin sa pangkalusugan, hindi lang ang pangkalusugan, transport and traffic management, kasama din po, AI integrated na, nalalaman nila yung bilang ng aksidente, saan madalas magkaroon ng aksidente, nabibilang yun actual at nakikita, napipredict nila ano yung mga posibleng points din o lugar kung saan posibleng maganap ang isang aksidente. So ganun ka-efficient. Lahat po ay tinatap na lamang ng kanilang citizens card, QR coded, at talaga pong i-utilize nila ang paggamit ng teknolohiya, makabagong teknolohiya, para sa mas mabilis at mas efficient na serbisyo. Subalit, aminado si Ruanto na ang pondo ang isa sa problema sa pagiging smart city. Pero may mga point naman umano na pwedeng ma-adapt at pwede rin makapag-partner sa mga pribadong organisasyon. Pero we have to accept wala masyadong namumuhunan sa atin pagdating sa ganong teknolohiya. Wala rin may ganong pag-teknolohiya masyado sa Pilipinas. Kaya very limited. Kahit makita mo yung tulad na syudad ng Makati o Quezon City, hindi pa rin ito fully nai-integrate dahil may kakulangan hindi lamang sa resources, may kakulangan pa rin in terms of technology gap. Mas advanced talaga yung ibang mga lugar. At itong mga paglilinaw ni Ruanto na ang kanilang pagtungo sa Taiwan ay sariling gastos at hindi gastos ang pamahalaan. Meron din silang mga sinusunod na schedule at hindi pwedeng makagala. Samantala, bibigyan ng Outstanding Award ng Vice Mayor's League ang mga Vice Mayor na ngayon ang iba ay Mayor na bilang pagkilala sa kanilang mga nagawa. Felix Tambongco, The Observer News.